Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng dalawang nasawi sa paggunang pader na gawa sa adobe sa Valenzuela kahapon. Pero bago pa man mangyari ang trahedya, ilang residente na raw ang nakakapansin ng pagbagsak ng mga tipak ng bato mula sa gumuhong pader. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Rafi, nakaburol na nga ngayon ang mga labi ng dalawang nasawi sa nangyaring pagguho ng pader kahapon dito sa Valenzuela. Ang mga nasugatan naman, nagpapagaling na ng kanilang mga sugat. Swerteng nakalabas ng bahay mula sa guho ang magkapatid na Rodel, 2 taong gulang, at River, 1 taong gulang. Gayon din ang kapitbahay nila at 16 na taong gulang na si Joan na nagdadalang tao. Kala lang namin tumuglat eh. Tapos gulat na namin bigla nang gumuho yung bahay. Kaya di ko na rin napansin isa niya kapatid. Buti yung bunso nasa tabi ko. Niyakap ko na yun. Pero sinawimpalad ang ama ng magkapatid na si Rodel at ang anak ng may-ari ng bahay na si Christian. Bagamat walang sinisisi ang kanilang mga naulilang mga kaanak, hirap pa rin silang tanggapin ang masaklap na pangyayari. Ayon kasi sa may bahay ni Rodel, masaya pa raw nagbibiruan habang nanonood ng TV ang kanyang mister at 2 nilang anak bago mangyari ang insidente. Kaya di niya sukat akalain na sa isang iglap, mawawala ang kanilang padre de pamilya. Iniisip ko yung mga anak ko na gagampanan ko na magiging ina't ama. Para lang manok yung anak ko kasi nandiyan pa naman yung anak ko eh. Pinipilit ko naman po pinipilit kong kayanin dahil sa mga anak ko. Ayon naman sa may-ari ng bahay, tuwing umuulan may nalalaglag talagang piraso ng bato. Pero noong 1 taon, malaking tipak ng bato ang bumagsak sa kanilang bahay. Nasira ang kanilang dingding pero di raw sumagi sa kanyang isip na lumipat ng tirahan dahil wala raw silang ibang mapupuntahan. Pero matapos ang malagim na aksidente na ikinasawi ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Christian, nabuo ang kanyang pasya. Kasi po, 19 years na po kami doon nakatira. Sa ngayon po, nangyari na, ayaw ko na pong bumalik doon. Ba't kayo doon nagtirik? Hindi nyo naisip noon na Hindi naman po kasi maganda pa naman po noon yan wala pang nakatira sa ilalim ng bato. Ngayon po, yung nakatira sa ilalim ng bato na yon, inukit niya ng inukit yung pinakadipinsa dun sa ilalim, ukit siya ng ukit doon. Binahayan niya po yung pinakadaanan ng tubig. Yung tubig po sa ilalim ng bahay niya dumadaan. Rafi, kanina pinuntahan natin yung ginagawang palengke na pansamantalang ginawang evacuation center ng mga residente matapos ngang ipag-utos ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na ilikas muna ang mga residenteng malapit sa gumuhong pader dahil di na ito ligtas para sa kanila. Pero mangilan-ngilan lang ang inubutan natin dahil umuwi raw muna kasi sila para silipin at bantayan ang kanilang mga gamit sa bahay. Yan ang latest mula rito sa Valenzuela. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Dante Perelio.